Sa Chad, halos 50 taon ang haba ng buhay at halos kalahati ng populasyon ay nabubuhay ng wala pang $2 kada araw. Ito ay isa sa pinakamainit at pinakamahirap na bansa sa mundo. Libo-libo ang namamatay sa sakit taon-taon, mga sakit na nagagamot lang ng ordinaryong tableta sa ibang bansa. Mainit dito halos buong taon, sira ang mga kalsada at mahina ang koneksyon ng mga lungsod. Mayaman ang bansa sa langis at ginto, ngunit mahirap ang mga pamilya, umaasa sila sa ulan. Ang kita mula sa yaman ay halos hindi nakakarating sa mga nayon at ang presyo sa merkado ay pabago-bago dahil sa abala sa supply. Ang giyera sa katabing Sudan at kaguluhan sa Hilaga at Kanluran ay nakakaapekto sa kalakalan at seguridad. Isa lang sa bawat 10 residente ang may kuryente, kaya maraming gawaing bahay ang mano-mano. Ang Chad ay nasa pagitan ng disyerto sa hilaga at maslunti ang lupain sa timog. Ang mga kapitbahay nito ay Libya, Sudan, Niger, Nigeria, Cameroon at Central African Republic. Walang baybayin ang bansa, mahal at mabagal ang transportasyon, kaya madalas maantala ang pagkain at gasolina. Ang pangunahing anyong tubig ay lawa ng Chad. Nakatira sa paligid nito ang mga mangingisda at pastol. Ang kabisera ay malapit sa timog, ngunit mahirap bumiyahe patungong liblib na lugar. Sa tag-ulan, nagiging putik ang mga kalsada. Nasira ang mga bus. Umaabot ng ilang araw ang biyahe. Hindi lahat ng bahay ay may kuryente. Ang Chad ay kolonya ng France tapos naging malaya. Nagsimula ang awayan sa kapangyarihan at mahabang serye ng gulo. Hilaga laban sa timog, militar laban sa politiko at pakikialam ng kapitbahay. Sumulpot ang armadong grupo, nagbago ang alyansa at may coup. Natapos ang matagal na pamumuno ng isang leader sa konseho ng transisyong militar. Nangako sila ng halalan at reforma. Ngunit sa baryo, hindi ramdam ito. Bihira ang opisyal, komplikado ang papeles at delayed ang tulong. Para sa marami, ang estado ay checkpoint, nangongolekta ng bayad at bigla ang operasyon. Noong unang bahagi ng 2000s, sinimulan ng pagmimina ng langis at itinayo ang pipeline patungong karagatan sa Cameroon. Inakala nilang gaganda ang mga kalsada, paaralan at klinika dahil sa pera. Sa totoo, ang kita ay napunta lang sa kabisera at sa malapit sa kapangyarihan. Dumating ang mga kumpanyang Chino para magmina. Gumawa sila ng kalsada patungo sa mga minahan. Ngunit, panandalian lang ang pagkuha sa lokal na manggagawa. At kaunti lang ang kanilang sweldo. Kapag bumaba ang presyo ng langis sa mundo, humihina ang budget. Naantala ang sahod ng mga guro at doktor. Ang mga nayon ay umaasa lang ulit sa bukid at hayop. Maraming taon nang pinakuna ang proyekto ng pipeline. Ito ay dahil kaunti lang ang pakinabang sa mga tao. Ang lawa ng Chad ay lumiit ng halos 70% sa loob ng maraming dekada. Sanhi ito ng tagtuyot at pagkuha ng tubig sa mga bansang karatig. Mas lumalayo ang mga mangingisda sa pampang. Nagtatalo sila sa huli at pagkakaroon ng tubig. Dala ng mga pastol ang kawan sa tuyong lupa. Pinoprotektahan ng magsasaka ang tanim mula sa pagpapastol. Ang init ay tumatagal ng linggo. Pinapatuyo ng alikabok ang lupa. Isang masamang ani lang, sapat na magpahirap sa pamilya sa buong taon. Nagbebenta ang mga tao ng hayop. Nagkakautang sila at umaalis. Ang paubos na tubig ay nagbabago sa pamumuhay ng buong rehiyon. Hindi na ito isyu ng ilang nayon lamang. Sa mga lugar malapit sa lawa sa Chad, may mga radikal na grupo. Sila ay umatake sa mga nayon, nagnanakaw ng hayop, nagnanakaw ng butil at kumukuha ng kabataan. Tumatakas sa mga residente sa mas ligtas na lugar. Iniwan nila ang kanilang mga bahay at bangka. Naglulunsad ng operasyon ng militar. Ngunit mahirap kontrolin ang mga daanan ng tubig at desyerto. May mga pagsabog at pag-atake sa mga patrol. Namamatay ang mga sundalo sa misyon malapit sa lawa. Natatakot lumayag ang mga mangingisda. Binabago ng mga mangangalakal ang kanilang ruta. Minsan itinitigil ng mga humanitarian group ang trabaho dahil sa banta. Nakasalalay sa katapatan ng militar at angkan ng sistema sa Chad. Hindi malinaw ang pagbibigay ng kontrata. Ang mga protesta ay pinipigilan. Nahaharap sa panggigipit ang mga malayang aktivista. Humihingi ng suhol ang mga opisyal sa lugar. Para ito sa papeles, lupa at tulong. Mahina ang proteksyon ng batas. Bihira magtagumpay ang mga reklamo. Kaya mahirap magkatrabaho ng walang koneksyon. Mahirap din makakuha ng lupa o ipagtanggol ito. Lalong lumalaki ang kawalan ng tiwala sa gobyerno. Ngunit mapanganib magsalita ng publiko. Ang pagkain ng maraming pamilya sa Chad ay sinigang na milo at mais, dahon at kakaunting gulay. Bihira ang karne. Ang mantika at asukal ay itinabi para sa mga pista. Kung kulang ang ulan o sirain ng peste ang ani, binabawasan ng rasyon. Nilalaktawan ng pagkain. Tumataas ang presyo sa palengke dahil sa aberya ng supply at mga toll road.
Ayon sa humanitarian groups, milyon-milyong tao ang naghihirap sa kakulangan ng pagkain. Ito ang pinakamasamang tagutom sa loob ng maraming taon. Hindi sapat ang tulong para sa lahat. Dumarating ito ng paunti-unti. Maraming bata sa Chad ang payat at madalas magkasakit. Ang paaralan ay madalas bubong lang ng sanga at bangko. Isang guro lang ang humahawak ng maraming klase. Hindi laging makabili ng kwaderno at uniforme ang magulang. Kung malayo ang klase, nananatili ang bata sa bahay para tumulong. Sa panahon ng anihan, pumupunta ang mga bata sa bukid. Ilang buwan silang lumiliban sa klase. Mahirap makahanap ng trabaho sa syudad ng walang kaalaman at kasanayan. Mahirap din magsimula ng negosyo. Pumupunta sa kabisera ang mga kabataan para maghanap buhay. Napupunta sila sa mabibigat na trabaho ng walang kontrata, proteksyon o pag-unlad. Sa Chad, maagang pinapakasal ang mga babae kaya humihinto sila sa pag-aaral. Bihira ang babae magdesisyon sa pamilya. Huli silang nakakahawak ng pera. Mahirap makarating sa doktor. Malayo ang klinika, walang transportasyon. Mapanganib ang pagbubuntis at panganganak. Mataas ang bilang ng maagang kasal at masasamang gawain. Ito ay pinatutunayan ng pandaigdigang pag-aaral. Sa mga lokal na proyekto, natututo ang kababaihan ng hanap buhay. Nagtatayo sila ng maliliit na tindahan. Ngunit kaunti lang ang programang ito at hindi sapat para sa buong bansa. Ang tubig sa mga baryo ng Chad ay mula sa balon o mababaw na hukay. Lumalakad sila bago sumikat ang araw, nagbubuhat ng tubig sa ulo ng milya-milya. Kadalasang marumi ang mga balon. Malapit doon ang mga alagang hayop. Lumalaganap ang impeksyon sa bituka. Ang mga donasyong balon at bomba de mano ay nakakatulong ng maraming taon. Ngunit nasa Syria ito, walang pondo sa pagpapagawa. Sa tag-init, humahaba ang pila. Nag-aaway ang mga baryo sa pagkuha ng tubig. Kung may solar pump, gumagaan ang buhay. May malinis na tubig sa inuman at pagluluto. Pero kakaunti pa lang ito. Nangangailangan din sila ng pagmamantini. Kadalasang nagkakasakit ang mga tao sa Chad ng malaria, sipon at pagtatae. Malayo ang pinakamalapit na klinika. Isang doktor lang sa daan-daang pasyente. Halos walang laboratorio. Nauubos ang gamot. Hindi naabot ng bakuna ang lahat ng lugar. Sa cholera outbreak, mabilis kumalat ang sakit ng walang malinis na tubig at sabon. Kamakailan, kinumpirma ng mga awtoridad ang bagong outbreak. Ito ay sa lugar ng mga lumikas dahil sa digmaan. Masama ang kalsada, walang transportasyon, nahuhuli ang mga pamilya sa doktor. Sa silangang Chad, may mga taong tumakas sa gyera sa Sudan. Sa paligid ng lawa, may mga pamilyang pinalayas ng mga pag-atake. Sa mga kampo, may tolda, tubig at pangunahing pagkain. Ngunit walang trabaho o matatag na kita. Ang mga bata ay lumalaki ng walang sapat na paaralan. Nawawalan ng matatanda ng kasanayan at ugnayan sa lupa. Hindi kaya ng infrastruktura ang dami ng tao. Dumating sila nitong mga nakaraang buwan at taon. Mahigit 1 milyong refugee ang tinanggap ng bansa. Ito ang pinakamabigat na pasanin sa rehiyon. Sa Chad, karamihan sa nayon ay walang kuryente. Madilim tuwing gabi. Hindi makapag-aral ang mga bata. Binabayaran ng pag-charge ng cellphone sa may-ari ng generator. Walang ilaw at kagamitan sa mga paaralan. Lumilipat sa syudad ang mga guro. Mahirap mag-imbak ng bakuna at gamot ng walang ref. Madali ring masira ang isda at karne. Kung may solar panel, may ilaw at pang-charge. Minsan, may ref pa sa clinic. Pero tuldok lang ito sa mapa, hindi isang pambansang network. Kung hindi ito palalawakan, napakabagal ng pag-unlad. Nakikita ng mga kabataan sa Chad na hirap nang magbigay ang lupa. Kakaunti rin ang trabaho sa syudad. Halos walang legal na paraan para umalis. May sumasali sa militar para sa uniforme at pagkain. Ang iba ay nakikipagsapalaran sa mga delikadong tagapagbiyahe. Panganib ang dala ng disyerto. Ang natira ay nabubuhay sa kung ano-anong trabaho. Palengke, konstruksyon o pagbabantay. Walang pag-unlad ng walang edukasyon at kasanayan. Nagbubunga ito ng kawalan ng pag-asa. Nagiging target sila ng mga radikal na grupo. Nangangako sila ng pera at katayuan. Ngunit sa huli, karahasan at bilangguan ang hatid. Ang tulong sa Chad ay dumarating mula sa mga pandaigdigang organisasyon. Nagbibigay sila ng pagkain sa mga bata, gamot sa gutom at bakuna. Naguhukay din sila ng balon. Tinuturuan ng magsasaka sa pag-iimbak ng butil at pagtipon ng tubig ulan. Sa ilang lugar, naglalagay ng solar pump at maliliit na network ng kuryente sa mga kalye. Ito'y gumagana kung may seguridad at kontrol. Ngunit kung walang kapayapaan, tapat na kita sa langis, trabaho at ugnayan ng mga rehiyon, unti-unting magbabago ang sitwasyon. Ang gusto lang ng mga tao ay simple. Tubig, pagkain, seguridad at trabaho malapit sa tahanan. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe para sa bagong episode. Ang lahat dito ay maikli at tuwiran.